Jesus is teaching us, His disciples, to be selfless in our mission. Na hindi natin iniisip lang yung pahinga natin, hindi natin iniisip lang yung papuri ng ibang tao sa atin, hindi natin iniisip lang yung satisfaction because of what we have done, but we always think of what God would want me to do next. Ano ang gusto ng Diyos na gawin ko pagkatapos nito? Hindi yung kung ano yung papakinabangan ko pagkatapos ng paglilingkod na ginawa ko. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. After he had fed the people, Jesus made the disciples get into a boat and precede him to the other side, while he dismissed the crowds. After doing so, he went up on the mountain by himself to pray. When it was evening, he was there alone. Meanwhile, the boat, already a few miles offshore, was being tossed about by the waves, for the wind was against it. During the fourth watch of the night, he came toward them walking on the sea. When the disciples saw him walking on the sea, they were terrified. "It is a ghost," they said, and they cried out in fear. At once Jesus spoke to them, "Take courage, it is I. Do not be afraid." Peter said to him in reply, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." He said, "Come." Peter got out of the boat and began to walk on the water toward Jesus. But when he saw how strong the wind was, he became frightened. And beginning to sink, he cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus stretched out his hand and caught Peter and said to him, "O you of little faith, why did you doubt?" After they got into the boat, the wind died down. Those who were in the boat did him homage, saying, "Truly, you are the Son of God." The Gospel of the Lord. Good morning, my dear brothers and sisters in Christ. First of all, I would like to appreciate all of you who are here. Despite of the inclement weather, I know the streets are already flooded at marami sa inyo lumusong sa baha para lang makapunta rito. Maraming salamat at nandito pa rin kayo dahil tayo na magkakasama kahit kaunti ngayon dito sa simbahan, ang sama-samang mananalangin para sa ating mga kababayan na hindi makapunta ngayon dito. At sana kayo din ay manatiling ligtas, lalo na sa inyong pag-uwi mamaya. And why do we come here? Because we believe that despite of what is happening around, despite of this inclement weather, the Lord wants to bless us all. He wants to feed us with His Word, and of course with the Holy Eucharist that will give us strength, not only amidst the calamity that we experience right now, but throughout the week of work, study, and family life. Do I hear an amen? Kailangan natin ang katawan ni Kristo at ang kanyang salita para bigyan tayo ng lakas para sa linggong paparating. At ito yung punto ng Ebanghelyo no nakaraang linggo. If you would remember, last week, we reflected upon the miracle of Jesus of feeding the 5,000. And as I said, it is a revelation of what the kingdom of God looks like. That no one will lack. Wala nang magkukulang sapagkat bibigyan tayo ng Diyos hindi lang ng mga biyayang espiritual, kundi ng mga biyayang material. Hindi lang nakabubusog ng katawan, kundi nakabubusog ng kaluluwa. At kung tatanungin ko kayo,
kapag pakiramdam ninyo busog na kayo, ano ang masarap gawin? O, alam ko, nasa isip nyo, matulog, no? Lalo na sa panahong ito, masarap nga sigurong matulog pagkatapos kumain ng mainit na sopas. Pero mamaya nyo na intindihin yan. Siguro, ganun din ang Panginoon at ang mga alagad. It must be a very tiring day for them. Why? Because they fed a multitude. Napakarami nilang pinakain, 5,000, maliban pa sa mga bata at sa mga kababaihan. Alam natin ang Panginoon, noong nakaraang linggo, nagdadalamhati rin kasi namatayan siya ng pinsan. Pero pagkatapos niyang manalangin, naglingkod siya. Kasama ang kanyang mga alagad, naglingkod sila. Pero ngayong tapos na ang kanilang paglilingkod sa pagpapakain sa mga tao, listen carefully at what Jesus commanded them. Jesus told His disciples, get into a boat and go to the other side. Sumakay kayo ng bangka at pumunta kayo sa kabilang ibayo. Dahil may mga naghihintay din doon na nangangailangan ng kanilang paglilingkod. Hindi sinabi ni Jesus na, o sige, napagod naman kayo sa pagsiserve, mamahinga muna kayo. Hindi, sabi niya, go to the other side kasi may naghihintay doon. Hindi dahil ayaw ni Jesus na nagpapahinga ang kanyang mga alagad, kundi hindi dapat mawala yung sense of urgency of the mission. Hindi dapat mawala yung disposisyon ng isang alagad na dapat ay palaging handang maglingkod. Kahit na anong pagkakataon, kahit nakatatapos lang ng isang tungkulin, kailangan laging handa na sumuong o humarap sa isa pang panibagong tungkulin. Are you listening to me? At kagaya ng karaniwang ginagawa ni Jesus, kahit na pinapupurihan siya ng mga tao, kahit ina-appreciate siya ng mga tao, kahit maraming natuwa sa ginawa niyang pagpapakain, ano ang ginawa niya? Instead na i-enjoy lang niya yung papuri ng mga tao, He dismissed the crowd. Meaning, I am not after the appreciation and gratitude of the people. Yes, mahalagang magpasalamat sa Kanya, pero hindi yun ang mahalaga para sa Kanya. Ano ang mahalaga para sa Kanya? He went up to pray again. Ang mahalaga sa Kanya ay maparangalan ng Ama. Na kaya niya ginawa ang paglilingkod sa mga tao, kaya siya nagpakain hindi para magpakitang gilas, hindi para parangalan lang siya ng mga tao, kundi sa pamamagitan ng Kanyang ginawa ay maparangalan ng Ama. Are you listening to me? Jesus is teaching us, His disciples, to be selfless in our mission. Na hindi natin iniisip lang yung pahinga natin, hindi natin iniisip lang yung papuri ng ibang tao sa atin, hindi natin iniisip lang yung satisfaction because of what we have done, but we always think of what God would want me to do next. Ano ang gusto ng Diyos na gawin ko pagkatapos nito? Hindi yung kung ano yung papakinabangan ko pagkatapos ng paglilingkod na ginawa ko. Pero sa paghayo natin sa misyon, when we follow the Lord, when He asks us to go to the other side, the gospel is telling us today, it will not be easy. Kung minsan, iniisip natin, pag naglilingkod na tayo kay Lord, mas magiging madali ang lahat. Iniisip natin, kapag may misyong ipinapagawa ang Panginoon sa atin, mawawala na yung problema. Pero bakit yung mga alagad, nang sila ay papunta na dun sa kanilang susunod na misyon, meron silang na-encounter na bagyo, salungat sila sa hangin, may alon, takot na takot sila. Ganon din si Elias sa unang pagbasa natin ngayon. Elijah was being threatened to death. Gusto siyang patayin ni Reyna Jezebel dahil yung kanyang mga bulaang propeta ay pinatay dahil natalo sila dun sa showdown na nagpapakita na ang totoong Diyos na makapangyarihan na yan Diyos ng Israel at hindi si Baal
na pinagtitiwalaan ni na Jezebel at nitong mga bulaang propeta na kanyang na pinatay. Gustong patayin si Elias kaya nagtago siya sa kuweba. Takot na takot din siya, just like the disciples in our gospel today. Pero ang Panginoon nagparamdam kay Propeta Elias, hindi sa pamamagitan ng lindol, hindi sa pamamagitan ng kulog, kundi sa pamamagitan ng banayad na hangin. Halos hindi marinig, pero nararamdaman. Hindi nakikita, pero nararanasan. At ganoon din ang Panginoon sa gitna ng bagyo. Napagkamalan nga siyang multo, sapagkat ang masyadong malakas ay ang kulog at kidlat, ang malakas ay ang hangin, ang malakas ay ang alon at ulan. Pero ang tinig ni Jesus, na nakilala ng mga alagad sa kabila ng lahat ng ito ay nagsasabing, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Pwede ba nating ulitin? Ano ang sabi ni Jesus? Huwag kayong matakot, si Jesus ito. At ngayong talagang kasalukuyang bumabagyo, ngayong paglabas ninyo ng simbahan ay may baha. Ngayong ang iniisip natin, paano ba tayo papasok bukas? Ngayong iniisip natin, tataas na naman ang bilihin. Ngayong iniisip natin, ang kuryente ba, tataas na naman ang singil. Ano ba ang mangyayari sa kinabukasan? Ano ba ang mangyayari sa mga problemang pinagdadaanan ko? Ang sinasabi ni Jesus ay napakasimple. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. And we might ask, Father, masama po bang matakot? Pwede niyo bang itanong sa akin yon? Father, masama po bang matakot? Hindi. Mas nakakatakot yung mga taong hindi marunong matakot. Sila yung mga taong nang-aabuso sa bayan eh. Hindi takot makulong, kaya nagnanakaw. Hindi takot sa batas, kaya pumapatay. Walang kinatatakutang Diyos, kaya gagawin kahit ano ang gusto niyang gawin sapagkat feeling niya siya ang Diyos. Mas nakakatakot ang walang kinatatakutan. Pero anong sinasabi ng Panginoon? Yes, recognize your fear. Kilalanin mo yung takot mo, tanggapin mong takot ka. Pero dahil takot ka, matuto kang humingi ng saklolo sa Kanya. Matuto kang lumapit sa Kanya. Just like Peter, when he was afraid, instead of just being afraid, instead of being paralyzed by fear, what did he do? Lord, let me come to you. The moments of storms in our lives is not to push us back. Hindi ito dapat pumigil sa atin na gawin yung ating misyon. Yun ang gusto ng demonyo, na wag na tayong magpatuloy, total naman may hadlang, total naman may pagsubok, wag na lang kaya akong magpatuloy. Pero ang paanyaya sa atin, magtiwala tayo kay Jesus dahil hindi naman niya tayo iniiwan. Maaaring wala siya sa bangka nung oras na yon, naglalakad naman siya sa ibabaw ng tubig. And our prayer is this, Lord, let me come to you. Hayaan mo akong maglakad kasama mo sa ibabaw ng tubig. Na para bang sinasabing ang problema hindi mawawala, pero pwede mong lakaran ang problema. Ang problema, hindi palaging may solusyon, pero sa problema pwede mong matagpuan ng Panginoon. At pag natagpuan mo ang Panginoon, taglay ang tiwala mo sa Kanya, kahit may mga pinagdadaanan ka, makakalakad ka ng diretso sa ibabaw ng tubig. Yan ay kapag hindi nawala ang tingin mo sa Kanya. Yan ay kapag hindi nawala ang pagtitiwala mo sa Kanyang tinig na nagsasabing, huwag kang matakot, si Jesus ito. Hindi masamang matakot, pero huwag mong hayaang ang takot ang pumigil sa iyo na gawin ang gampanin na dapat mong gawin. Minsan nadidistract tayo Ang hinahanap natin palagi solusyon sa problema. Pero may sasabihin ako sa inyo at huwag kayong magagalit sa Diyos at huwag din kayong magagalit sa akin. Tanong niyo sa akin ano? Tanong niyo sa akin ano? Hindi lahat kasi ng problema may solusyon Gusto niyo ng example? Sino may asawa dito, taas ang kamay? Nawala na ba toyo ng asawa ninyo?
sa loob ng maraming taon na magkasama kayo? Nawala, hindi. O tingnan nyo, hindi lahat ng problema may solusyon. Yung ugali ng kapitbahay yung kinaiinisan ninyo, nabago na ba? Hindi lahat ng problema may solusyon. O kung meron mang solusyon, hindi nakadepende sa atin yun. Matuto tayong magtiwala sa Panginoon dahil siyang nakakaalam. At kung yun man ay lulutasin niya, hindi ngayon maaaring pagdating ng takdang panahon. Nang dumating si Jesus doon sa bangka, nang naglakad siya palapit sa mga alagad, hindi naman niya pinatigil kaagad yung ulan at yung bagyo. Ano muna ang ginawa niya? Hinayaan muna niya ang kanyang mga alagad na matutong magtiwala sa kanya. Baka kaya wala pang solusyon. Baka kaya hindi pa ibinibigay sa iyo ng Panginoon yung sagot sa mga panalangin mo. Dahil gusto muna niyang turuan ka na magtiwala sa Kanya. Baka gusto niyang turuan ka muna na bago ka maghanap ng solusyon, matuto ka munang hanapin ang Panginoon. Dahil kung minsan yun yung gusto niyang unang matutunan natin, magtiwala muna tayo sa Kanya dahil Siya ang gagabay sa atin para makalakad sa ibabaw ng tubig. Kagaya ni Pedro, lumubog man tayo, ang kamay niya'y iaabot niya sa atin para muli tayong maiahon at makalakad na muli sa ibabaw ng tubig hanggang makarating tayo sa kabilang ibayo. Amen? Itatawid tayo ng Diyos. Pakisabi nga sa iyong katabi, itatawid ka ng Diyos. Magtiwala lang sa Kanya. My dear brothers and sisters in Christ, Jesus is telling you, do not be afraid. It is I. Ako si Jesus, huwag kang matakot. Magtiwala ka, hindi man dumating ngayon ang solusyon, maaaring dumating ito pagdating ng takdang panahon. At kung di man dumating ang solusyon na hinahanap mo, ang mahalaga kung minsan ay makita mo ang Panginoon na binibigyan ka ng direksyon kung para saan yung mas makabubuti sa iyo. Huwag mong hayaan na ang mga alon, unos, ang pumigil sa iyo na gawin kung ano ang dapat mong gawin. It is okay to be afraid, but do not forget to trust in the Lord. And despite of all your fears, go on, because Jesus takes you by the hand. Amen. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga ini-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast araw-araw, ang Pagninilay Ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung naisa man ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martin Tours, Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.